Hello, 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 hello. Kumusta? Payong adlaw ka itong tanan, magkiksunan mo kasampiak. So here we go again. Buhay Amerika Duterte loyalist magaingon nga. Kung adunay nahidugmo tungkol sa tumang kakapoy og kaluya, ang imo mga pulong may magadasigan niya sa pagtindog. So mga kasampiak, kung saan man kayo sa mundo, sanay na sa mabuti kayong kalagayan at ang iyong buong pamilya, mabuhay po tayong lahat. God bless po. At ito yung muli na lagi kong sinasabi, na your health is your wealth. Kung kaya alagaan po natin ating mga sarili. Kasi baliwala po ang lahat ng ito. Yung kayamanan natin sa mundong ito, hindi natin madadala kung tayo ay pumanaw na sa mundong ito. Kung kaya alagaan natin ating sarili. Alam naman natin na lahat tayo ipatungo din doon sa walang mag-exist nito sa mundong ito. We are not invincible, but talaga, para ma-enjoy pa natin yung yung mga natirang natin sa buhay na ito. Kung kaya't gagawin natin ang lahat, gagawin natin ang tama para magiging maayos yung pamumuhay natin dito sa mundong ito. Mamumuhay lang tayo ng tapat at patas. Ganun. So, anyway. Pala? Ay mulit-mulit na inanyayan ko na magsampik man lang ito munti kong channel. So, time check. It is now 9:58 in the evening, 22nd of December, Sunday na po. 2024 dito sa Brooklyn, New York. So, pag na po, mag-year ending na po, Christmas na po, 3 days from now, Christmas na po. So, dyan sa inyo sa Pilipinas, mga 2 days and a half na lang. So, there's no place like home. Ito yung lagi ko masasabi. Yung Christmas at New Year, hindi mo talaga mapipil dito sa ibang bansa. Kasi dito, puro lang trabaho. Katulad ko, pag Christmas Eve, nasa trabaho ko niyan. New Year's Eve, ganun pa din. So baga, ganyan na talaga dito sa ibang bansa, dito sa US. Puro trabaho. Alam naman natin na ginagawa natin ito para sa pamilya natin. At yung mga taxes natin nakakatulong para sana sa magagamit ng gobyerno, ipapunta naman doon sa mga ilan lang para yung bulsa lang naman nila yung tumataba. Ganun. At yun yung mga natin, mga kababayan natin, yung mga mga relatives natin, yung mga kamag-anak natin, pamilya natin, wala. Ngayon gusto pa nilang hanggang abuloy na lang. So anyway, ano ba pwede natin pag-usapan? So alam naman natin yung mga kaganapan, mga pangyayari diyan sa Pilipinas. Ang lahat ng ito demolition job. Kasi ayaw na nila na makabalik ang mga Duterte. Kasi alam naman nila yung mga Duterte, ang tripping lang naman magtrabaho. Yun lang ang tripping ng mga Duterte. Trabaho ng trabaho para sa bayan, para sa bansa. Ngayon, insecure na sila kasi sabi na, pusit, tayo nakaw mga Duterte, ba't ayaw ng mga Duterte sumama sa kalakalan natin? Patalsikin natin na, wag yung mga Duterte. Hindi tayo yayaman dyan. Yan yung totoo dyan. Kung kaya itong bansa natin, one step ahead, closer na tayo sa progreso. Panahon ni Tatay Digong, na tayo, nakalip up na yung isang paa natin. Ngayon, babalik naman tayo backwards 4 times. Wala na talaga. So anyway, ano ba pwede natin pag-usapan? Marami tayong pwede pag-usapan, pero lang ako, wrap up lang ako sa mga nangyayari ngayon. So alam naman natin, dito muna tayo sa Pulse Asia. Itong Pulse Asia, dati kabilib-bilib ito. Ngayon tinatawag ako na ito na really a False Asia. Kung dati Pulse Asia, ito False Asia na. So alam naman natin yung nangyari last time, 'di ba si Marcolita, 'di ba tinanggal nga nila sa top, kahit top 20 man lang, walang pangalang Marcolita, pero yung mga ibang tao diyon na nagfile as senator na hindi man lang kilala, pwede pa nga mahulog na nuisance candidate, pero nandun. Pero si Marcolita, wala. So makikita mo talaga yung na talaga nila, sinadya talaga. At ngayon naman, itong False Asia, ito tingnan natin yung approval rating at saka trust rating ng apat na na pinakamataas diyan sa ating lipunan. Unahin natin si Bongbong Marcos, nakakuha ng 48% na approval rating at 47% na trust rating. Wala problema yan. Kahit alam naman natin na si BBM nasa na lang yan, 20% na lang siguro yung approval at trust niyan . Na to? Dinoktor na to ng False Asia. At si Inday Sara nakakuha na 50%. Same pa rin. 50% approval at saka 49% trust rating. Walang problema. Kahit i-zero nyo pa, i-negative nyo pa si Inday Sara, walang maniniwala dyan. Alam namin nating mga supporter ni Inday Sara. Makikita naman. At si Kiso Escudero, itong itong waiter ni Tarsier, itong si Boy Kilay, nakakuha na 53% approval rating at saka 51% trust rating. Mas mataas pa kay Inday Sara. Really?
Sino maniwala dyan? So gusto niyo talagang ipalabas na mas malaki pa si ano? Itong Kiso na walang ginawa. Ano bang ginawa nito? Nangagawa lang naman ng posisyon ni Subiri. Iniluklok niyo. Tapos si ano, Tambaloslos. Si Tambi naman nakakuha ng 25% approval rating at trust rating 21%. Ako. Ano to? Consolidation na lang. Dinoktor nyo rin. Alam naman namin na hindi kahit 1% nahirapan yan si ano, Tambaloslos. Wala. False Asia. So dito, pahabol dito sa ano tayo, ibang topic, pahabol. Kasi humahabol nung alam naman natin na nung 19 of December, humahabol itong impeachment case filed ng mga ano, ng mga ibang individuals. So itong ano, alam naman natin na nagsara na yung Congress. Kasi itong Congress maagang ano, namasko at magnyonyoryer eh. Kung baga, ang saya-saya na nila eh. 4 days in a week lang silang papasok dyan sa opisina nila. At may marami na silang dalang bala kung saan nila gagastusin yun eh. Ang sarap kaya magiging congressman, no? So ngayon, itong ano, itong legal counsel ng ano, nag-file, ng dosi na nag-filed, eh, si Amando Berhel Ligutan. Ano yata to? UP lawyer. Magaling ito. Ano ito? Magaling ito sa ano, walang problema naman kay Amando Berhel Ligutan. Lawyering lang naman yung sa kanya eh. Ano, UP lawyer ito. Magaling to sa mga civil cases, sa mga criminal cases, at sa mga public interest na mga cases. Civil case like excuse me. Yung mga breach of contract, yung mga may mga injuries, mga private ano practices. Ano hindi, private corporation cases ganun. Yan yung mga ano niya, line of ano niya, practice niya. Sa mga criminals ganun, like for example pagpatay ganun. At saka ano, interest cases, public interest cases, magaling ito si ano. No doubt ito sa Amando Berhel Ligutan. Like human rights, mga pagtulong sa tao, mga social policies para sa mga public interest. Mga ganun. Yun yung line of ano talaga niya. Practice niya, no? Ni Amando Berhel. So, ngayon, ang yung mga nag-file, 12 ito. 12 complainants. So, sino ba sila? Sino ba yung mga ito? Itong mga ano, mga priest, mga pari, mga monsignor. Saan? From diocese of ano, Novaliches. Excuse me. So it was endorsed by the Camarines or ano, 3rd District Representative, itong si Gabriel Bordado, at saka yung UWA party list na si ano, Representative Lex Anthony Colada. Ang problema, ang tanong, magkano? Magkano ba ang bayad ni Tambi dyan? Na humabol kayo, ini-insert kayo ng Tambi, ano? So yung mga grounds daw, ito na mga grounds nila. Culpable violation of the Constitution. Kung baka, for example, yung mga betrayal of public trust, mga, ano man ito, less than criminal case ito, pero, ano to, attended by like bad faith, kung baka dishonesty. Kung kakasuhan ka nito, sa mga ano, tao, sa tingin ng mga tao, lalo na yung mga hindi nagsasaliksik, sasabihin, grabe to, kurakot ang taong to. Pero alam naman natin, na si Inday Sara, solid yan. Hindi yan, ano, hindi to, walang, ano, ang naniniwala, yung mga kalaban lang, at mga, na, ano, nabudol lang. Ano pa? Bribery. So, sino ba ang binabribe ni Inday Sara? Ay, siguro, dito na yung mga envelope pumasok dito. Yung mga envelope. Alam niyo man yun, yung may gurang na, no? Diyan sa DepEd. Nung nasa DepEd pa si Inday Sara, di ba? May lumabas doon about 16 envelopes, ganun. Tumanda na tong gurang ito. No? Alam naman natin na solicit. Kumbaga, walang, ano, pahintulan ni Inday Sara, ginagawa niya yun. Kumbaga, ginagawa na talaga niya yun or ginawa niya yun before. Mga ganun. Kumbaga, modus na talaga ni matandang gurang talaga yun. So, at ito na, di ba sinabi ni Inday Sara, kay Liza Tanas yan galing yung mga envelope. Si Liza, walang posisyon sa gobyerno pero namimigay ng pera. Pero wag tayong mag-alala kasi kayang-kaya yan i-depend Inday Sara in a proper time, proper manner, proper venue, ganun. So, kung kayo ka, Ox lang para malalaman nyo totoo. Graft and corruption. Ano ba na-corrupt ni Inday Sara? 125 million confi funds. Tapos plunder. Ang plunder sa batas natin 200,000 pataas pwede nang ano may pailan ng plunder. So kumbaga dito pumasok yung 125 million din. Kumbaga ganun na to. Tapos technical malversation. Kung baga ano naman tong lahat na ito, ultimately betrayal of public trust. Ganun.
Parang ano lang, lahat ng ito, betrayal of public trust. Ang problema, magkano yung bayad ni Tambi. So ano, ang sinabi nila, yung basihan daw nila na ano, ay base sa results ng ano committee hearing daw ng Tuwadcom, yung reptiles family, yung crocodile farm diyan. So, yung mga pinamunuan nila Bullstar Fernandez, si Atras Abante, yung demonyong pastor na dumidila-dila, sila si Adjong na otro, nakakahiya sa mga Muslim. Si Muslim man yan si Adjong, di ba? Si sino pa? Si Akop na nasakop na ng maling sistema. Si Kuratong Baliling Akop. Sino pa? Meron na silang ngayon si Balina, yung Balina. Yung magandang Balina si Pami Zamora, yung Balina. Hindi ibig sabihin na maganda ka Madam Pami, maganda sa paningin. Okay, Balina ka. Nakakaya ka. Sino pa? Marami sila doon. May mga Gigi Suarez pa, ganoon. Sa mga ngiwi-ngiwi. Marami sila dyan. May mga Brosaso, yung matandang rebelde. Si Pusit yung matandang rebelde. Si Pusit. Si Brosaso, rebelde din. Sila yan. Mga Manuel Bakla, ganun. Wala tayong problema sa bakla. Pero nagbabakla. Baklaan yan si Raul. So daw? Yung sinabi nila na yun yung basihan nila. Tapos misuse of confi funds. So yung misuse of confi funds, yun na yun, yung sinabi ko sa taas na yun binibreakdown ko na yun talaga. Tapos disbursement down ng were not properly done. Putik. Disbursements were not properly done. Bakit? Ano bang gusto nyo? Gusto nyo talaga na ibulat-lat talaga yun dyan sa in public yung mga piatos-piatos na sinabi nyo? Diba to? Mirgres Piati? At yung iba pa? Sinabi na nga sa inyo ng mga eksperto na yung mga confi funds ay hindi talaga yan pwedeng ibulat-lat dyan kasi confi funds yan, confidential talaga yan. Kung baga mamamatay yung mga resource persons nyo, yung mga nyo talaga, mga intelligence nyo. Ganun, intelligent nyo. Naka-bol-bol na tuloy ako. So, hindi yan pwede. So ngayon, ano ba kayo mga Tuwadcom? Ano ba yung gusto talaga nyo? Kayo na gustong may kagustuhan kung magkano yung budget na ilalabas. Kayo yung GAA, ganun. General Appropriation Act, ganun. Kayo nang gusto magkano, saan i-allocate, at sino yung dagdagan, sino yung, kung baga sa inyo na talaga lahat. Sa'yo gagawa ng project, sa'yo din, sa inyo. Yung iba, i-zero. Kung baga sa'yo na, mag-audit sa kayo, kung ba't ba kayo nakikialam? Ang lahat ng mga kaso dito, subornation. Pero yung ginagawa nyo, subornation din eh. Kung baga wala talaga tong mga Tuwadcom. Sa'yo na ang lahat, mga kurap na ang lahat. Wala na talaga tong ay nako, buang talaga. They said that their filed complaint are different from the two. It's daw yan sa kanila, kakaiba sa dalawang nag-filed na already. So sabi nila yung sa kanila daw ay moral obligation to do so. Wow, may moral ba kayo? Yung nabayaran kayo ng fake na Panginoon, yung si Tambaloslos, may moral ba kayo dyan? Pari pa kayo? Nasa simbahan pa kayo? Meron tayong separation of state and the government. Pero talaga kayo? Nakakahiya kayo talaga kayo. Katoliko ako pero i-disown ko to. Pira-pira lang. Yung isa dyan addict pa. Sinabi niya addict daw siya. So, moral obligation to it. It's not only legal and constitutional but moral duty. Wow. Kailan pa kayo kung hindi nyo type or talaga yung mga kalaban talaga nyo. Kung baga itong mga nasa simbahan makarebilde din kahit sa dati unang panahon, mga ilang dekada nang dumaan. Itong mga nasa simbahan, sila din yung protector ng ng mga makakaliwa. Kung baga kawawa itong mga mga tao sa gobyerno natin, mamamatay, yun pang natin sinasamba or talaga na tinuring na holy, holy F talaga. Yun yung totoo. So ang tanong, magkano yung bayad talaga ng poon nyo dyan? Si
Magawala na talaga. Puro talaga to panuloko itong ano talaga natin. Yung gobyerno, ito, yung 19th Congress, ito yung pinaka kurakot, pinaka malakas na balahuran na ano sa lahat sa lahat ng nagdaan. Itong 19th Congress pinaka worst, pinaka corrupt, pinaka abusive sa power, persecution. Wala, pinaka kurakot, lahat nandoon na sa kanila, lahat ng kasamaan. Kumbaga pati si Satanas matatakot na kasi baka agawin yung pwesto niya doon sa impyerno. Wala na talaga ito. So anyway mga kasampiak, hanggang dito lang muna. Lagi tayong magdarasal na gabayan tayo ng Poong May Kapal at sana hindi paghinaan ng loob sila Inday Sara, yung mga sinuportahan natin na para sa tama at katarungan. At Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat. As always, lagi tayong magdasal at ipagpatuloy natin ang laban para sa bansang ito. God bless.